Pero makinig at tumingin tayo sa video ito dahil laki po ang ating matutunan sa taong ito. Ito po ang kayang karanasan kung nagsasimula pa siya sa negosyo. Ganito dapat. Please watch this video. Tinigasan ko na yung puso ko sa pamilya ko nung sinimulan ko na yung negosyo. Kasi mayat maya hingi ng hingi eh. Hingi ng hingi. Kaya problema dito. Tiniis ko yun ng isang taon bago ko magbigay. Talagang sobrang nagwawala na sila. Tipong, ano? Paray ka po na. De, wala akong pera, wala. Pabayad ako ulit. Walang pera, wala. Talagang lahat. Behind the camera, behind the scene ng buhay ko, nasaksiyan yun. Talagang nagdamot talaga ako. Pero yung talagang alam kong meron na at oras na, yoy, pagyayabang ko sa'yo, ginising ko talaga nanay ko. Ma, gising ka na ma. Bakit? Mayaman na tayo. Sarap. At higit sa lahat, sinabi ko at pagyayabang ko, ma, for the rest of your life, sagot ko na lahat ng expenses mo, kuryente, tubig, ako na. Tapos na. Yan talaga sinabi ko. Pero kung nagsisimula ka pa lang sa negosyo mo, tapos bigla, kaya nga sabi niya, ang baba na kinikita ko, hingi pa ng hingisiman ko, hingi pa asawa ko, hingi pa na ito. Kailangan mo talaga tigasan yung puso mo. Kumaga, kailangan talaga mamanis mo paano humawak talaga ng pera. Mga kapulad yun sa pagnegosyo kasi first 1 year, hindi pa yan sa'yo. Hindi mo pa yan, akala mo may tubo ka na, wala pa yan. Pag umabot na yung negosyo mo ng 3 years, matatawag mo ng standing ka na. At doon mo nakikita yung pinaghirapan. Ganyan lang sa negosyo. Ganyan ako dati. Akala ko, pag kita ko na nito, akin na. Iba pala. Kailangan magtiis ka ng ilang taon para masabi mo kumikita na yung negosyo. Ganyan ang pagninegosyo, kailangan tiis. Sipag, tiyaga, at pagtitiis. Yan lang mga tips, mga kabulantero. Have a nice day. I love you all.